Samantala, may handog na libreng serbisyong medikal ang Department of Health para sa mga magsasaka, tsuper at barangay health workers. Tugon ito ng ahensya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Ang detalye sa report ni Carlo Candelaria. Maagang pumunta ang tricycle driver na si Roberto Flores sa DOH Gymnasium sa Maynila para makilahok sa purok kalusugan para sa mga magsasaka, tsuper at barangay health workers. Sa taas ng presyo ng petrolyo, lumiliit na ang kanilang kita kaya naman nahihirapan siyang pagkasyahin ang mga gastusin sa araw-araw maging ang pagpapagamot kaya't malaking bagay para sa kanya ang mga ganitong programa. Kaya ako kami pumila, siyempre, karagdagang kaalaman kung ano yung mga libreng programa ng DOH para makatulong ko kung may mga sakit po yung mga anak namin. At bukod doon, kami may mga maintenance. Siyempre, kahit paano, pag may maintenance ka, kailangan mo ng libre. Kung bibili mo pa yun, mababawasan naman yung kita mo. Nasa 300 jeepney at tricycle drivers at barangay health workers ang nandito sa DOH Gymnasium sa lungsod ng Maynila para mag-avail ng iba't ibang serbisyong pangkalusugang handog ng Department of Health. Kabilang sa mga serbisyong ito ang pagpaparehistro sa PhilHealth kung saan maaaring makakuha ng PhilHealth number at makapagparehistro sa PhilHealth Yakap. Handog din ng purok kalusugan ang health consultation at mga gamot ng PhilHealth Yakap, HIV testing, laboratory, x-ray, dental services at marami pang iba. Kabilang din sa mga benepisyaryo ang mga magsasaka mula sa Nueva Vizcaya Agricultural Terminal. Apektado rin sila ng pagtaas ng presyo ng langis kaya't hindi nila naibabiyahe ang kanilang mga ani. Gusto man namin dalhin itong mga gulay dito, pero kung walang tulong ang mga leader natin, mga departamento natin, nahihirapan kami sa gas. Para makatulong sa kanila, sa pamamagitan ng sagip-saka, binili ng DOH ang mga ani nilang gulay na ipamamahagi sa mga benepisyaryo. Tig-15 sako ng iba't ibang klase ng gulay mula sa kanila kasama ang 10 kilo ng bigas, itlog at mga locally sourced produce ang matatanggap ng mga pumuntang tsuper at barangay health workers. Para sa 65 taong gulang na jeepney driver na si Elias, malaking bagay ang programang ito lalo na sa kanilang mga tsuper na lubos na apektado ng krisis sa petrolyo. Papasalamat kami sa DOH kasi malaking tulong ito sa mga driver, lalong-lalo na sa mga pamilya. Present din ang leader ng mga transport groups na kasama sa programa na nagpasalamat sa programang ito ng pamahalaan. Dahil nandito ang gobyerno, nandito ang DOH na handang tumulong sa mga driver at sa mamamayang Pilipino. Ayon kay Health Undersecretary Albert Domingo, layunin talaga nilang maalalayan ang mga nasa vulnerable sector gaya ng mga magsasaka at mga tsuper na lubos na apektado ng hamon sa bansa. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.